Hi everyone! Good afternoon! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon about sa mga review natin dito sa Miss Universe Thailand na ito nga naganap nga kagabi ng bonggang-bongga na kung saan naman talaga ay nako, nakakaloka. So, pagdating naman talaga sa eksena, wala akong masabi. Diyos ko, may pa-red carpet sila bago magsimula ang Miss Universe Thailand. At hindi lang yon, yung venue talaga, Diyos ko, punong-puno ng tao. Kung malilate ka dumating, wala kang mauupuan. Charot. So, yun. So, sobrang siksikan. Ang daming tao. Pero, ayun, sa awan ng Diyos naman. Siyempre, pasok pa rin ang ganda natin doon. Di ba? Kasi nakigulo talaga tayo sa kanila ng bonggang-bongga. So, opening show pa lang, grabe yung production number na naganap. Talagang, my gosh, naloka ako. Ang panalo, ang winner, ang galing ng production number nila. And then, ayun, Diyos ko, may pa-opera pa talaga. Di ba? May mga ganun-ganon pa. Sobrang winner. Tapos yung, ayun nga, sumayaw yung mga candidates at, ayun, medyo doon talaga sa part na yun talagang manghang-manga ako kasi 100% talaga yung lighting na ibinigay nila sa atin. Sobrang liwanag ng entablado nila. Kita mo talaga ang lahat ng eksena. So, yan. And then, pagdating naman sa host, syempre nandoon si Miss Natalie, ang Miss Universe 2005. Wala naman ako masabi. Magaling naman siya mag-host. Pero, mas magaling yung lalaki kasi bukod doon sa gwapo na, talagang alive na alive ang kanyang eksena. Kaya sabi ko, ay, winner. Di ba? So, silang dalawa, okay naman. Combination naman talaga na para kang nanonood ng international pageant. Ayan. And then, ayun, nagpakilala isa-isa yung mga kandidata. Diyos ko, yung nagpakilala sila, talaga masasabi ko, ang gaganda ng mga pes nila. So, ayan. Ang gaganda nilang lahat. Sobrang angat na angat yung mga beauty. And then, sa opening, sino ba yung mga nag-stunning para sa akin yung beauty? Si Nakona Yok. Maganda si Nakona Yok. In fairness, para siya si Rabia Mateo. Hindi ko napapakita yung picture kasi wala akong picture. Meron akong video. Ayoko naman ilabas dyan. So, yon. So, si Nakona Yok, winner. Tapos, sino pa ba? Isa din sa mga nakita ko na talagang gandang-ganda ako ay si Preo. Ang ganda ni Preo. Talagang very charm talaga yung beauty niya. Tapos si Phuket. Alam mo yun si Phuket, gusto ko yung hairstyle niya na alam mo yun ladlad lang, straight hair lang, walang eme. So yun. Ang mga front runner talaga malalakas talaga sila. Lalo na yung lumabas si Vina, Diyos ko yung sigawan ng mga tao doon. Diyos ko yung mayanig-nig talaga ng bonggam-bongga. And then, pagdating syempre ng announcement, nagbigay ng mga ilang special award at ang nakakuha nga nun ay si Preo. Dominant siya sa dalawang special award. Ayun ang Miss Content, saka may isa pa nakalimutan ko yung isang award. So sabi ko ay, nako, sa simula pa lang ng competition, parang nakikita mo na talaga na si Preo ang mananalo. At in fairness kay Preo, panalo talaga ang eksena niya doon. Sobrang kabog na kabog. Sabi ko nga, grabe si Preo, no? Ang galing sa competition. Sobrang wala akong masabi. Winner siya para sa akin. So, performance swimsuit competition. So, tinawag ang top 18. Yung mga top 18 naman na tinawag, talagang expected ko na sila talaga ang papasok. Except lang kay Pangnan. Oo. Kay Pangan. Oo. So, parang sabi ko, nakalusot siya yung patagilid maglakad na akala mo nagjo-joke-joke doon. Pero in fairness, ang galing ng performance niya. So, top 18, halos lahat doon ay parang sabi ko nga, sila Lukburi, ayan, si Songkla, si Samut Songkram, expected ko na yan sila eh. Tapos, ayun din, magaling din syempre yung mga sila Patungtani, si Phuket, ayan, saka syempre si Saraburi, expected mo na talaga si Contep Mahanakon, the first girl na lumabas talaga in swimsuit competition. Grabe, ang taas nung energy level niya. Sobrang sabi ko, panalo. Ay, nako, wala naman akong masabi talaga kay wala akong masabi talaga kay Preo. Sobrang ang ganda ng execution niya sa swimsuit competition. Ewan ko talaga kung
nagustuhan ninyo. Pero ako talaga, sabi ko, para talagang, oh my God, international pad. Ano na, tingnan ninyo yung lakad niya. Pak, 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 pak. Ang ganda ng katawan. Wala akong masabi. Pero parang piling ko nahirapan si Conken i-reach yung energy at saka yung galing ni ni tawag dito ni Preo. So parang nahirapan diyan nahirapan si Conken, si Ploy. Kaya hindi siya nag-shine. Paano naman kasi, Diyos ko, tingnan mo si Preo, kala mo sa Miss Universe na lumalaban, ang ganda ng lakad, ang ganda ng alon ng katawan, ang gaang, plus, Diyos ko, may abs. Kaya, sabi ko, winner, tong ganda pa ng styling. Kaya yung sinundan niya, medyo ang hirap habulin. Pero maganda din ang execution nito ni Conkem. Tapos, eto naman, yung mga sumunod, talagang mga palaban din. Sabi ko, ay, in fairness pero na-amaze ako kay Nakonayok. Kasi ang ganda-ganda ni Nakonayok talaga sa stage. Panalo talaga yung kanyang eksena. And then, hindi rin nagpahuli to. Diba? Diyos ko, Lord. At expected ko na talagang papasok siya. Si Nakon Patom. And then, syempre, si Nakon si Tamarat. Winner din, di ba? And then, gusto ko din syempre si Patong Tani. Si Patong Tani, very misgrand ang atake. Yung alam mo yun, ang taas ng energy, ang landi maglakad, pak, di ba? So, yun. So, in fairness sa kanya, kaya sabi ko magta-top 5 yan And then, may mga ilang candidates din tayo, katulad ni Pangan, na na-surprise talaga ako sa kanya. And then, surprise din ako sa Petchaburi. Hindi ko inaasahan na papasok siya. Pero, nung nakita ko yung performance niya, sabi ko, yung ganda naman pala. And then, syempre si Phuket. Inaabangan ko talaga siya. Gusto ko talaga yung presensya niya. Pero ang haba ng katawan. Si Lukburi, naalala ko yung mother niya, nakausap ko, yung the first meeting ng Miss Universe Thailand. So, na-meet ko sila. So, yun. So, sabi ko, I think malayong mararating. Maganda talaga siya in person. And then, si Sungkla, from the beginning pa lang din talaga, nakakausap ko na siya. So, sabi ko, ay winner. Winner naman talaga. Tingnan mo, Diyos ko. Panalo. At si Samut Prakan, kung saan ako nakatira, ayan, pak. Ang landi-landi ni Samut Prakan, Diyos ko, sabi ko, pwede itong mag-Miss Grand. So, yon. And then, marami pang mga ibang candidates, si Samut Sungkran, ayan, medyo surprise yan. And then, of course, si Vina. Kung papansinin ninyo si Vina, yung kanyang pasarela, ay hindi naman ganun kabongga. Mas bongga pa din talaga yung kay Preo. And then, kumutikat pa nga siya, ma-balance doon yung umikot siya, diba? So, kung titignan mo. And then, sabi ko nga, talagang malakas lang talaga yung laban niya. Kasi nga, dahil nga sa tinrabaho niya talaga to ng bonggang-bongga from the beginning pa lang. And then, pagdating naman doon sa top 10 nila, yung mga napiling top 10, in fairness, so sobrang pasok talaga sa panlasa mo din. Yung tipong ang galing nun laban kasi yung nag-cut sila ng second cut, talaga yung mga pumasok naman talaga ay winner na winner. Lalo na sa evening gown. Diyos ko, habugan talaga sa evening gown. So, kung nag-best swimsuit si Preo, best evening gown naman si, tawag dito, si Lukburi. Pero nagtaka ako kasi siya ang best in long gown. Sa mga naglalakad doon na 10 babae na napili nila para sa best in long gown, bakit hindi siya napasama sa top 5? Di ba? Kasi pag sinabi nilang best in long gown so ibig sabihin, ikaw yung pinakamataas na score during the long gown. At kung papansinin mo, cut sila ng top, 18 sila, di ba? Top 18 yung first cut. Tapos nag-cut sila ng pangalawa. So, yung cut nila ng pangalawa, hindi na doon pasok syempre hindi na doon pasok syempre yung, kumbaga, bagong scoring na kung sino ang mag-high score para sa top 5. And then, kung sino yung mauuna doon at nanalong best in long gown, dapat matik siyang
pasok siya sa top 5. Pero ang tanong ko, bakit wala siya sa top 5? So, naloka ako. Saan ba nila kinuha to? So, ang naisip ko, kinuha nila to noong preliminary competition, hindi during that night. So, kawawa naman yung mga girls na nagpalit ng damit. Pero ang sinasabi daw nila, kapag nagpalit daw ng damit ang kandidata, hindi na siya pasok para sa best in long gown. Kaya si Preo, yung lumabas siya, in fairness, ang ganda ng gown ni Preo. Talagang sabi ko, naku, mukhang si Preo na naman ang magbe-best in long gown. Pagkatapos, sabi ko mukhang sa kanya talaga yung corona. Kasi performance level siya sa swimsuit. Ang taas ng ibinigay niya talagang performance. Tapos paglabas niya pa sa evening gown, parang, naloka talaga ako ng bonggang-bongga. Kasi panalo talaga yung galawan niya. And then sabi ko, hala, mukhang si ano talaga ang magbe-best in evening gown. So, ganun na nga yun nangyari. So, hindi siya ang nag-best in evening gown, iba. Tapos, hindi pumasok sa top 5. Yung si Vina, yung lumabas sa gown, syempre si gawan yung lahat kasi grabe yung style ni Vina, pulido. So, sabi ko, hala, grabe na yung bakbakan ng mga girls dito. So, ayun, ganon. Sobrang saya doon sa loob kasi kabugan. Actually, parang na parang parehas yung damit ni Phuket at saka ni, di ba? Ni, tawag dito, Concept Mahanakon. So, parehas sila ng kulay. So, parang parehas din ng style. Sabi ko, isa ba designer neto? So, yun, naloka ako. Pero, carry naman nila. So, maganda yung kay Preo. Very powerful yung dating. Pero, yung kay Vina kasi yung lumabas din si Vina, sobrang bongga. So, yon. And then, ayun na. Tumawag sila ng top 5. Sa top 5, ang masasabi ko naman, yes, ito yung ina-expect natin. Since nakon si Tamarat, andyan din si Patungtani, and then, isa din sa mga nakikita natin magta-top 5 talaga si Phuket, si Concept Mahanakon, at saka si Saraburi. Sila talaga yung masasabi mo na best contender talaga. Kaya lang, naloka lang ako kasi parang, ayun nga, nag-Q&A sila. So, yung nag-Q&A sila, ang question is about AI. So, ayun, medyo parang, kung iisipin mo, pagalingan talaga eh. So, yung natapos na silang sumagot, ang choices ko talaga sa top 3 ko na, sabi ko, I think it's a Phuket, Saraburi, at saka Concept Mahanakon. Kasi sila talaga yung nag-penetrate. Si Tamarat medyo parang ang labo ng sagot eh. Pero yung nag-English, ayun. So, sayang din siya kasi nag-English naman siya. Bongga din naman yung sagot niya, di ba? Kaya lang very strong. Sa totoo lang, kasi si Phuket talaga, medyo talagang iba din yung datingan. So, ayun na, napunta na siya doon sa top 3. Yung sa top 3, nagkaroon uli ng Q&A. At kung saan naman iisa yung tanong. So, paano mo i-welcome ang mga foreigners sa iyong bansa, di ba? So, ang ganda ng sagot ni Vina. Talagang sabi ni Vina, welcome. Hindi tonlap. Yun yung ibig sabihin nun, welcome. At yon in-explain niya na mayroong maraming magagandang kultura dito sa maganda yung kultura ng Thailand, tapos magsarap ang pagkain, tapos ayun, so promote talaga siya sa tourism ng Thailand at maraming mapupuntahan. And then, ayun din yung sagot ni Preo, ganun din. Kaya lang, kung papansinin mo, nahuli ang pagsasalita ni Preo ng welcome to Thailand. Kasi sa huli niya na binanggit yung hindi tonla. Parang feeling ko, doon sa part na yun, dapat sa simula mo na sinasabi na welcome to Thailand. Kasi bakit mo siya sasabihin sa huli, and welcome to Thailand. Parang, unahin mo muna yung pag-welcome sa kanila. Diba? So, kasi halos parehas lang sila ng sagot eh. Very near lang. Kaya lang, parang ang naging ko doon, ang mali doon, dapat inuna ni Preo yung pag-welcome. Hindi eh, binanggit niya na sa last part ng kanyang speech. Kaya sabi ko, ayun doon sila nagkatalo. Di ba? Kasi yung pagkasalita ni Vina na hindi tonlap, ayun kagad yung unang lumabas sa bibig niya, palakpakan na yung mga tao, hiyawan na. Kasi yun naman talaga yung tama. And then,
Pagdating naman sa kay Phuket, syempre simple lang yung sinabi ni Phuket. So parang feeling ko nagpatalo na talaga siya ng bonggang-bongga. So of course, second runner-up na si Phuket. And then, ayun na. So naglakad na ang mga tatlong girls. So nangilabot ako doon sa kinanta nila yung kanta ng Miss Universe Thailand. Nangilabot ako doon ng bonggang-bongga. Tumaas yung balahibo ko na parang, oh my God, this is it, Thailand. So, yun talaga, parang, ang sarap ng feeling, ang sarap ang sarap kasi nanonood talaga ako ng Miss Universe Thailand noon pa eh. At yung kanta na yon, ayun yung first song nila. Na 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 na. Kaya yan. Kumbaga para sa atin, di ba? Yung original na Binibining Pilipinas. Ayun. Lovely, pretty. Ayun, ganon. So, yun yung kantang yon. Tapos, ayun na. Lalo akong nangilabot kasi yung si Vina, kasi 'di ba yung kantang yon, yung lumalaban pa nung kauna-unahan si Vina, tapos lumabas si Vina huling-huli, paglabas niya, ayun yung kanta. My gosh, parang para sa kanya talaga yung ano na to, kasi parang kung papansinin mo yung kwento niya, yung history niya from the start, kung paano niya nilalaban ang laban niya dito sa Miss Universe Thailand na hindi siya give up in 4 time. Yung parang ito na yon, parang ay, Diyos ko, kung ako si Vina, nung Diyos ko, mangingilabot talaga ako ng bonggang-bongga. Hay nako. So, yon. So, sabi ko, I think it's Vina na talaga. Yun, naiyak ako. So, total suma, ayun. Tapos, pagkatapos ng kanta, pagkatayo nila dong tatlo, second runner-up, Phuket. Oh, diba? Diyos ko, naloka ako. Parang, hindi man lang nag-break, hindi man lang nagpahinga. As in, ayun ang surprising doon. Yung parang pagkalakad doon, the second runner-up, Phuket. Parang, O, diba? Aminin ninyo, nagulat din kayo doon. So, yun. Nagulat din talaga ako ng bonggang-bongga. And then, ayun. So, after nun, so, sabi ko, nakakaloka. Sobrang nakakabaliw. So, and then sinabing ganon, the second runner-up, Phuket. And then, bigla silang pinausog na doon. Wala nang drama talaga. Walang egg-egg, walang straightforward talaga sila na parang, ayan na. So, pagtungtong nila dun sa harapan, hawak na kagad sila ng kamay. And the Miss Universe 2025, hindi na rin pinatagal eh. Parang segundo lang eh. Tapos, Saraburi. Oh my God. So, ganun kabilis yung facing. Tapos, pinutungan niya ng corona. Tapos, ayun na. So, lumakad na siya. Yung first walk mo na as a new Miss Universe. Diyos ko, parang na-shock pa si Vina na hindi siya makaiyak. Parang feeling ko hindi talaga siya makaiyak. Parang feeling ko gusto niyang umiyak, hindi siya makaiyak. Parang hindi siya makapaniwala. Tapos, ayun. So, medyo nalungkot lang ako kasi sa reaction ni Preo, she happy for another but she failed for her fight. Na ibinigay niya yung lahat ng kanyang makakaya. So, sobrang lungkot ko sa part na yon na parang nakikita mo si Preo na pumapalakpak pero alam mo na nabigo siya na makuha yung dapat niyang makuha. So, nakakaloka. So, sabi ko, grabe ang hirap ng laban na to. Grabe, saludo ako sa performance na ipinakita ng mga candidates na nakapasok sa semifinals. Saludo ako sa program ng Miss Universe Thailand. Sobrang ang panalo, ang klaro, ang linis, ang bongga. And then, walang masyadong egg-egg. Straightforward sila kung ano yung next round. And then, na-estimate talaga nila yung oras nila ng 2.30 minutes. So, yon. At winner. So, yon. Ganon kabongga ang Miss Universe Thailand. And I'm so happy dahil
ayun na, nakita natin na talagang umarangkada talaga yung mga candidates. And then, ayun, naloka lang ako kasi ang nagbigay ng corona, si Miss Universe Natalie. So sabi ko sana walang ganon. Sana binigay na lang to ni Mr. Nawat. Oo. Na parang ang pangat kasi tignan. Diyos ko, kulang na lang mag-pearl walk siya doon. Anyway, so tapos naman na. And then, ayun, may mga mistakes sa sashes ng mga runners-up. Ang masasabi ko naman doon, hindi mo naman siguro mabiblame kasi alam naman natin na medyo baka nalito na yung kung sino man yung gumawa nun, tapos wala ng time na baguhin kasi alam naman na natin na talagang rush na sila. Siguro late na yung dumating at hindi na nila ma-check para mabago. Pero don't worry guys, kasi siguro naman nakita na nila yung from the beginning pa lang, and then babaguhin na nila yon. Ganun talaga. Hindi natin naiiwasan yung mga mali-mali, mga bagay. Pero for sure, na-check na nila yon from the beginning. Kaya lang, pinush na nila na ibigay yon. And then, sa winner, wala naman akong masabi. Kasi tulad nga na sinabi ko, si Vina is a sure winner talaga dito sa competition na to. No matter what happened, para sa kanya talaga yung corona. Kasi nga, sabi ko nga, si Vina kasi, yung masasabi natin na siya dapat talaga ang koronahang Miss Universe Thailand kasi tinrabaho niya to ng bonggang-bongga. At totoo, kung performance ang pag-uusapan, mas mabuti at mas bongga ang performance syempre ni Contempt Mahanakon kasi siya talaga yung nag-perform. Kaya lang, tinrabaho kasi ito ni Vina ng matagal na at nagbunga na yung trabahong yon. Kaya deserve ni Vina more than doon sa iba. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang reaction ninyo dito sa Miss Universe Thailand for 2025? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano pa yung mga chika ninyo. So, yan. So, maraming salamat guys sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.